Yami, syempre, ang lahat ng love story nag-uumpisa sa pagtatagpo. Paano kayo nagtagpo ni Mila? Love at first sight ba? Opo. Oo. Kasi sa pinsan ko na best friend niya, doon Oo. kami nagkakilala. Aha. Kasi nung nasa time na yon, na hapon kasi yun, Oo. na dumaan sila ng pinsan ko. Oo. Tapos doon na nakita niya ako at nakita ko siya. Tapos hiningihan ko siya ng yung Cellphone? Oh, Cellphone number, hiningi mo? Opo. Binigay sa'yo? Yung sa pinsan ko kasi akong hingi ng number. Okay. Tapos yun, binigay naman sa akin ng pinsan ko. Oo. At saka, nag-text rin naman ako. Oo. Pero, Teka muna, ang bilis mo naman magkwento. Ganito muna. So, nagkatinginan kayong dalawa ni Mila. po sa time na Nung yun nakita mo siya, nagandahan ka ba sa kanya? And, Ha? Nagandahan ka ba sa kanya? Bakit? kasi, Bakit? Ano ba pagkatingin mo sa kanya? Ano ba itsura niya? nagulat kasi ako pagtingin ko sa niya yung parang iba siya sa ibang babae. Bakit mo nasabi yun? Unang pagtatagpo pa lang yun, Yami. Pero Kasi meron ka nang napansin sa kanyang kakaiba. Ganun ba? Kasi yung ibang nakikita ko sa ibang babae, parang wala din naman sa kanya. Oo. Parang kakaiba yung pagtingin ko sa kanya. Oo. Dahil? Dahil sa parang yung iba na yung nararamdaman ko na nakita ko sa kanya. Kasi love at first sight, ganun ba? Opo. Pero sobrang bata nun Ilang taon siya nun? 17? 17 years old siya. Nung 17. nagkita kayo? Opo. First time na nagkakilala kayo, 17 years Opo, old siya? 17. Ikaw? 21? 21 years old ka na nung nagkita kayo nung nagkita kayo ng first time, 21 years old ka Opo, na. 21. So paano mo siya niligawan? Paano at gano'ng katagal mo niligawan si Mila? Hindi yata tinanggap nung una, no? Tama ba? Opo, kasi masyadong bata pa kasi kami. Lalo na po siya, 17 years Opo, old siya 17 noon. po. Ikaw naman, 21. 21. Opo. So ano nangyari nung hindi niya tinanggap? Nagtitext muna kami. Oh. Tapos, sa kakatext sa mga ilang weeks siya, sinagot na din niya ako. In short, naging pasaway kayong dalawa Opo. sa magulang niya. Di ba Opo. ayaw ng magulang niya? Kasi nga bata nga kayo eh. Pero paano yun? Paano? Nagtatago kayo? Paano nangyari yung kasi ligawan na yun? Nang malaman ng mga parents namin, kasi hindi naman namin na talaga nag-usap kami na i-secret na lang, nililihim na lang namin yung kami lang dalawa yung nakakaalam na. Oo nga, pero paano kayo nagkikita? Nagkikita kayo? Opo, paano? minsan lang po. Tatago kayo? Hindi naman kasi, hindi naman maraming tao na nakilala yung may relation namin dalawa. Oo. Tapos? Hindi, nalaman din ng magulang niya. Nang times na nalaman yun, doon na kami na sinabi na ilihim nga namin yung pagmamahalan namin dalawa. Oo. Nung nalaman ng mga magulang nyo na naglilihim kayo, at saka kayo, na tinuloy ninyo, ligawan ninyo. Tinuloy pa rin namin. Oo, noon kayo naglihim. Opo. Ano nangyari nung naglihim kayo? Nagtitext, minsan nagkikita. Oo. Tapos, Tapos yun, sa katagalan, katagalan yung paglihim-lihim ninyo, ano nangyari? may nangyari na. Ano? May nangyari. Ano ibig sabihin ng may nangyari? Yung doon na siya nabuntis. Ayun! Nabuntis. Opo. Si Mila. Opo. Tinanggap ng magulang. Ano nangyari noon? Di Ah. galit na galit ang magulang niya sa'yo. Galit na galit talaga Galit sa na akin. galit. Paano ginawa mo? Yung panindigan kong pagiging Mm. ama ko kasi, yun nga, Mm-mm. nagawa na. Oo, nagawa na. Oo, buntis na siya. buntis na Meron na siya. siyang dinadala eh. Opo. Pinanindigan mo. Opo, pinanindigan ko. At nag-uusap yung mga magulang namin na magsama na lang
nagsama na lang kami. Oo. So, nagsama kayo sa bakuran nila? Opo. Sa parents nila? Sa parents ng Okay. Mila. Nakagraduate ka ba nun? Bago mabuntis yung si Mila, nagkatrabaho din ako yung sa Lisisi. Trabaho Opo. ka. Anong trabaho ang pinasukan mo? Nasa barangay na ako kasi nag-transfer transfer ako pag trabaho. Kasi wala na ako nagtrabaho sa LCC. Yun sa barangay ako nagtatrabaho. Sa barangay? Anong ginagawa mo nun sa barangay? Encoder po sa computer. Encoder ka sa barangay. Nung nakaipon ka, ano yung binili mo? Dati may motor na kasi ako. Tapos kasi hindi naman kasi yung motor na nakuha ko, nag-ipon ako tapos yun, nag-usap kaming dalawa na bumili na lang ng motor. Nag-usap kayo ni Mila? Opo. Na bumili kayo ng motor. Anong ginawa niyo sa motor? Service po. Service? Opo. Ibig sabihin, ginamit ninyong dalawa? Oo, ginagamit po. Gaano katagal ba kayo nagsama ni Mila bago ka nag-propose? 1 year na kasi yung baby namin. 1 year na. Bago ka nag-propose na magpakasal na kayo. Opo. Anong naisip mo? Bakit niyaya mo siyang magpakasal? Kasi para ma-transfer na para ma-legitimize na yung baby namin at saka pag-graduate niya, apelyido na daw yung gusto kong gamitin niya. Apelido mo ang Opo, gusto mo saka, pag nag-graduate si Mila? Opo, at saka hindi ko sinabi sa kanya na ma-propose ako sa kanya. Paano? Sige, kwento mo nga. Paano ka nag-propose? Hindi kasi niya alam na time na yon na wala akong sasabihin. Tapos yung may dala na akong singsing na ma-propose sa kanya. Okay. Tapos yung gulat na gulat siya at parang natutuwa. Hindi, paano mo siya paano mo pinakita sa kanya yung singsing? Anong sabi mo sa kanya? Anong ginagawa niya? Doon sa kwarto kasi namin, may ginagawa siya. Tapos bigla akong pumasok sa kwarto niyo. Tapos, Anong sabi mo sa kanya? Bigla akong hinawakan yung mga kamay niya na nakatalikod siya. Pagtingin niya sa akin, yung hawak ko yung singsing. Tapos sinabihan ko siya kung pili na kita magpakasal na doon. Tapos sabi niya, seryoso daw ako kung seryoso. Sabi ko, dili, joke lang ini siya. Tapos, natawa siya. Tapos, ito na pinasulot niya ng singsing para sa... Pinasuot niya sa'yo yung singsing. Sa kanya? Opo. Tapos, nag-usap na kami tungkol sa kasal. Hindi ba siya nag-yes sa'yo? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Sabi niya, bakit mo ko ginawa ito? Sabi ko, kasi gusto mo di ba yung makakapilido na yung pag-graduate mo, gusto mo na yung apelido ko na gawin. Oo. Tapos yun, sinabi niya na yung sige, magpakasal na lang kami. Napapansin ko naluluha ka niya. Kasi... Naaalala mo ba? Opo, hanggang ngayon kasi... Nasasaktan ka pa hindi ko kasi matanggap na... Nawala na siya sa buhay mo. Opo. Oo. Kasi dito nakikita ko... Kahit nga yung kinakausap na parang gusto ko siyang mayakap, na makasama. Talagang masakit pa rin, hanggang ngayon, Yami, kwento mo sa amin yung araw ng trahedya. Yung mama ko kasi gusto niyang sumama doon sa nung magpapagamot. At nag-suggest pa ako sa kanya na ako na lang yung ma-drive. Tapos sa motor? Sa motor mo? Okay. Tapos si Mila po, gusto niyang sumama kasi matanda na po yung mama ko. Kaya kaming tatlo po yung... Kayong tatlo sumakay sa motor? Sabay-sabay? Opo. Ikaw yung nasa harapan? Opo. At nasa gitna yung mama ko. Ang mama mo nasa gitna? Si Mila yung nandoon sa dulo? Kasi ayaw niya yung magpagitna kasi baka daw mahulog yung mama ko. Binabantayan niya mama mo? Na doon lang siya sa gitna? Opo. Ano nangyari? Habang papunta kami sa Mandaon, dito pa lang sa unang barangay, na-flat na po yung motor namin. Okay. At saka naiwan na po kami. At saka pinabombahan ko po ito siya yung... Pinabombahan mo yung motor? Oo. At tapos nagpatuloy po kami sa biyahe ninyo, sumakay ulit sila? Opo. Tapos ganun pa rin yung nangyari. Na-flat ulit? Opo. Ano nangyari? Tapos po yan, pinaayos ko po yung... Ulit? Pangalawang beses na? Pinacheck ko sa operator na
baka may, ano nga yung may butas yung gulong ng motor Gulong mo. namin. Oo. Tapos nga may butas nga, kaya tapos yung dalawa, nagkukontak po sila kung hasan na yung mga kaibigan, yung mga kasama namin. Oo. Tapos si Mila, kumukontak sa nila, sa sa mama niya, tapos papa niya. Oo. Tapos yun, pagtapos ito, Ano nangyari? So, inayos ulit yung motor mo, no? Inayos yung butas. Opo. Nakita mo yung butas, no? Sa goma niya. Opo. Inayos yun. Sumakay kayo ulit. Tapos sumakay din ulit kami. Oo. Tapos doon na yung nangyari na aksidente kami sa aso. Paano nangyari? Bago kasi nakita ko muna yung aso. Nakita mo yung aso? At- Tatawid? Hindi pa. Kasabay sa- ninyo? Sa daan lang po siya Sa daan, naglalakad. Oo. Tapos dahan-dahan naman yung patakbo ko kasi marami namang tao doon at mga motor, mga sasakyan. Nang maano namin yung aso, nadaanan na namin, Oo. may biglang pumasok doon sa sinasakyan namin. Kasi Sumingit, ibig mo Opo, sabihin. ibig sumingit. Sumingit sa Opo. sinasakyan ninyo o ano nangyari sa aso? Kasi hindi ko man po kasi alam na may pumasok kasi nadaanan na kasi namin yung aso. Nadaan tapos na kayo sa aso. Opo. May sumingit sa Opo. motor mo. O May ano bigla- nangyari doon? Hindi ko na kasi Makontrol. makontrol yung nang biglang may sumingit. Tapos doon na nangyari na na pala na aksidente na pala kami. Natumba? Natumba ba yung motor mo? Opo. Bumagsak? Opo. Bumagsak yung motor. Opo. Lahat kayong tatlo Opo. sa kalsada, sa kalye. Sa kalsada ka po. Ay, Sa kalsada, oh. Tapos anong ginawa mo? Nung nalaman mo, tika mo, na-aksidente. Nang pangyayari yun, parang hindi ko kasi alam na bakit anong nangyayari sa amin. Oo. Parang hindi ko mapaliwanag kung ano nangyari sa... Oo. Tapos- Hindi, tumindig ka ba? Tinignan mo ba ang lagay ng mama mo, lagay ng asawa mo? Tinignan mo? Pag bigla kasi akong tumayo kasi kung ano nangyari. Oo. Tapos parang wala namang nangyari sa akin, parang hindi ko nga alam kung ako ba yun o sino. Oo. Nakita ko agad yung si Mila kasi katabi ko na siya. Katabi mo na si Opo. Mila. Ang mama mo nasaan? Medyo malayo kasi Tumilapon. Opo. Ang mama mo tumilapon. mas una kami sa kanya. Oo. O tapos? Tapos yun, itinayo. Nakakasalita ba si Mila nung nakita Eh, mo? Kasi nang makita ko po siya, tinayo ko po mo siya na siya, tapos pinaupo. Tapos yun, nakakausap man siya, tapos Ano sabi niya sa'yo? Tinatanong ko siya kung anong masakit? Opo. Wala naman siyang sinasabi, dito lang yung masakit niya sa kanya. Okay. Tapos sabi ko, akala ko kung ano lang, baka pilay lang yun. Tapos yung tiningnan ko yung mama ko, parang hindi na gumagalaw yung mama ko. So, akala ko yung mama ko yung wala na kasi hindi na siya gumagalaw. Oo. Tapos yung humihingi ako ng tulong sa mga tao. Oo. May tumulong ba sa'yo? Matagal yung tumulong sa amin kasi... Matagal bago may tulong, dumating na tulong? Kasi yung mga tao parang hindi masyado Ano? Nataranta yung mga tao? Parang nataranta. Oo. Tapos yung may tumayo sa mama ko, Oo. tapos may dumating yung tulong na para madala namin sa ospital. Oo. So, nadala ba ninyo sa ospital? Opo, dinala ko po siya doon sa amin sa ospital para ma-first aid po siya. Sino? Yung mama mo at saka si Mila? Opo, magkasama. Dinala mo yung dalawa. Ikaw walang nangyari sa'yo? Parang walang nangyari? Parang walang nangyari. Hindi ko nga alam na may mga kunting galas ako. Oo. Pero hindi ko, parang wala akong nararamdaman. Dinala mo si mama at ang asawa mo sa ospital? Opo. Buhay sila? Opo, okay naman po Okay sila? And, Chinek up sila doon sa ospital? Opo. O ano sabi ng Nakakausap ko nga habang na papunta pa lang kami sa ospital, nakakausap ko pa nga sila. nakakausap? Opo. Oo. Pagdating po doon sa ospital, doon na po siya na tumulog na siya, hindi na siya nagsasalita. Pagdating sa ospital? Opo. Parang gusto niya ng sino? Si Mila? Opo. Parang, ano Natulog yun? na siya. Pero parang gising siya na ayaw niya gumising. Oo. Kaya kasi ginagalaw niya yung mga kamay niya. Kasi lalagyan siya dito ng oxygen, ayaw niya magpalagay. Oo. Tapos doon kami nagsuggest na dalhin sa city. Oo.
Pagdating naman namin sa city, hindi na kasi kumpleto doon, walang operation. Kaya dito dinala namin sa Legazpi. Ganong kalayo yung Legazpi mula doon sa sa una mong pinagdalhan? Kasi umalis kami doon na 5 p.m. At Oo. dumating kami dito sa Legazpi parang mga 10 to Alas 10:30. 10 na ng gabi? Kasi sa sa dagat pa yung Sinakay mo pa siya sa dagat, tinala nyo ng... Ala. Tapos, pagdating doon sa sa Legazpi... ambulance pa masakay papuntang Legazpi. Oo. Kaya medyo masyadong matagal. Masyadong matagal. Opo. Oo, Nang nasa ambulance po kami, nagsuggest po yung nurse sa amin kung anong gagawin namin. Sabi yung mabilis na operation, kaya dinala kami doon sa private na hospital. Oo. At nilagyan din siya ng tubo. Saan? Sa private po. Hindi, saang tubo? Tubo saan siya nilagyan? Dito po. Sa bibig? Opo. Kaya para makahinga daw. Oo, oo. Tapos? Tapos doon na po siya nilagyan. Oo. Hindi na rin siya gumigising. Hindi na rin siya gumigising. Pero bago siya nalagyan ng tubo, nakasigaw pa siya. Na parang natural na nasigaw na parang nasasaktan siya. Para siyang nasasaktan. Opo. Wala na siyang nasabi sa'yo pagkatapos nun? Nung yung mga oras na yan, Wala na po. wala siyang sinasabi? Wala. Kasi Ano naman ang sabi ng doktor sa'yo? hihintayin daw yung bumaba yung blood pressure niya kasi mataas yung blood pressure niya. Okay. Tapos yung gamot lang yung inaano sa kanya. Ang binigay sa kanya? Opo. Ang mama mo, kamusta naman? Yung mama ko, wala pa kasi akong kontak doon na kung anong lagay niya. Oo. Nung ano na kami, yung palang namin nalaman, nang uwi na kauwi na. Doon ko palang nalaman na si mama pala yung okay. Oo. Nung pagdating yung Legazpi, gano'ng katagal bago binawian ng buhay si Mila? 5 days po. 5 days? Opo. Nandoon pa kayo sa ospital sa Legazpi? Ito na 5 days. Oo. Gabi na po na yun na gumagalaw yung ano niya, yung mga kamay niya. Oo. Kasi ako yung nasa room po nag-visit po sa na time. Oo. Akala ko nga okay na yung ano niya kasi gumagalaw yung kamay niya. Tapos kasi tapos na yung schedule, pinalabas na po ko ng nurse. At saka mintay naman kami na umaga para dumating yung schedule na visit niya po. Oo. Tapos dumating na po ito na time na nag-visit na po kami. Doon po na nag-suggest yung doktor na parang wala na daw po siya. Na namatay na siya? Parang i-revive na siya. Nagtatanong na yung doktor kung ipagpapatuloy pa ba namin yung pag-revive sa kanya. Oo. Kaya nag-usap kami ng mama niya na pa-revive nga yung para kung maaaring mabuhay pa siya. Oo. Tapos doon na lumabas yung doktor na wala na po. Wala na. Namatay na siya. Namatay na si Mila. Siyempre, napakasakit. Opo. Kasi doon na time na gabi, nag-suggest ako sa nurse na pag nag-gumising siya, doon na kami magpapakasal. Gusto mo nang pakasalan? Opo. Kasi, habang nasa ospital opo, siya? kasi yung sinabi ko sa kanya, gusto ko din matupad. Oo. Kaya, nag-suggest ako sa nurse po. Oo. Pero hindi ka natupad? Opo, hindi po Nauna natupad na yung... kasi... Oo. Namatay na siya. So, paano mo pinalakas ang loob mo? Diyan sa pangyayaring yan, Yami. Paano yun? May anak na kayo niyan, di ba? Isang taon na? Opo. Oo. Sabi ko sa sarili ko sa noon, parang gusto ko na rin nga yung kung ano, parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi parang nabablanko na yung isip ko. So, sa kasalukuyan, Yami, masasabi mo bang naka-move on ka na? Hindi pa po. Hindi pa. Opo, kasi parang mahirap kasi tanggapin na yung pangarap mo sa buhay na kasama mo siya, hindi mo na siya masasama. Diyan sa pinagdaanan mo, no, na napakabata mo pa, no, para pagdaanan yan. Pero yung pinagdaanan mo yan,
Ano yung mga na-realize mo sa buhay? At such a young age, ano yung mga na-realize mo? Bilang isang ama, isang asawa, no? Ano yun? I-share mo sa amin. Sana bago tayo gumawa ng mga dapat pag-isipan po muna. At saka kung anong mayroong tayo, dapat natin itong pahalagahan at gawin yung mga ikakasaya ng yung pagsasama. Saka kasi pag nawala na siya, hindi mo na kasi magagawa yung mga gusto niyong mga gawin para sa kaganda ng iyong pamilya. Pero, may pero kung idudugtong Yami, pero, kailangan tanggapin mo ng maluwag sa puso mo ang mga pangyayari para ikaw ay makamove on na. Tandaan mo, tinitignan ka ni Mila. Alam ni Mila ang ginagawa mo. At umaasa si Mila na ngayon, ang iyong talagang bibigyan ng pansin yung anak ninyo. Pag hindi ka nag-move on, no, mapapabayaan mo ang anak. Ayaw ni Mila yon, di ba? Kaya nga, yun ang ilagay mo na sa isip mo ngayon. May anak kayo, may anak ka. At ang gusto ni Mila, alagaan mong mabuti ang inyong anak. Para makamove on ka. Ipasa Diyos mo ang nangyari, kinuha na siya ni Lord. Kinuha na siya. Ibigay mo na siya kay Lord. Pero, alagaan mo ang inyong anak. Yami, Opo. Promise, Opo. Promise. Maraming salamat sa iyo. Thank you.